Inilibing na kinabukasan ang aking pinsan. Kaya naman nagpasya kong makipaglamay ng gabing yun. At dahil huling gabi na yon ng lamay, kaya dumagsa ang maraming tao sa burol ni Mariel. Maganda si Mariel, 18 anyos, at siya ang pangatlong biktima ng isang serial killer na pinaniniwalaang isang aswang. Oo, isang aswang ang salarin dahil pagkatapos halayin ng biktima ay kakainin ang kanyang lamang loob. Kaya naman, takot na takot ang aking mga kabarangay, lalo na ang mga kababaihan dahil siguradong isa sa kanila ang sunod na magiging biktima. Nalibang ako sa paglalaro ng tong its dahil mahigit 2,000 piso na ang aking panalo. Hindi naman ako pwedeng umayaw kagad dahil baka pag-initan ako ng aking mga kalaro. Kaya naman, 1:30 na ng madaling araw ay naroon pa rin ako at nagsusugal. Tumunog ang aking cellphone. May natanggap akong mensahe mula sa aking kapatid na babae. Kasama ko sana siya sa lamay, pero nagpasya siyang magpaiwan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Binasa ko ang mensahe. Sabi ron, umuwi na ako dahil natatakot daw siya dahil parang meron daw umaaligid sa bahay. Hindi na ako nag-reply at tinawagan ko na lang siya at sinabi kong pauwi na ako. Kumuha ako ng 500 piso sa mga pera kong nakalatag sa mesa at ibinigay ko sa isa kong pinsan ang aking hawak na mga bara upang siya na lang ang magpatuloy ng aking laro. Medyo malayo rin ang bahay namin at wala na akong masasakyan tricycle. Aabutin din ako ng kalahating oras sa paglalakad. Pero binilisan ko ang aking paglalakad para makarating kagad ako sa amin. Makalipas ang 10 minuto ay tinawagan ko uli ang kapatid kong si Gemma. Pero unattended na ang kanyang cellphone. Kaya naman, kinabahan ako at halos tumakbo na ako sa aking pag-uwi. 10 minuto pa uli ang lumipas ay natanaw ko na ang aming bahay. Siguro mga 100 metro na lamang ang layo. At dahil nakabukas ang ilaw sa harapan ng bahay namin, ay nakita kong nakabukas ang pinto. Kaya naman, lalo akong kinabahan at mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. At bago ako pumasok, ay napansin kong sira ang doorknob ng pinto na indikasyong pinasok yun o puwersahan na binuksan. Kaya lalo akong kinabahan. Binuksan ko ang ilaw sa salas at dali-dali ako nagpunta sa silid ni Gemma. Nakaawang ang pinto at dahan-dahan ko yung itinulak at gano'n na lamang ang aking pagkabigla dahil kalunos-lunos ang aking nasaksihan. Nakahiga ang dugo ang katawan ng aking kapatid na walang saplot sa katawan. Wakwak ang kanyang leeg at tiyan at duguan din ang pribadong parte ng kanyang katawan. Dali-dali akong nagpunta sa lababo dahil hindi ko mapigilan ang masuka. At pagkatapos kong magsuka ay napaupo na lang ako sa sahig at sumandal sa dingding. Nanghihina at nanginginig ang aking buong katawan at sari-saring emosyon ang aking nararamdaman. Saglit akong nagpahinga at pagkatapos ay muli kong sinilip ang katawan ng aking kapatid, pero hindi talaga ako makatagal sa aking nakikita. Lumabas ako ng bahay at nanlulumo. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw. Nanggigigil ako sa galit. Kaya naman, naisumpa ko sa akin sarili. Gaganti ako. Papatayin ko ang salaring yun at hindi ako natatakot sa kanya. Kahit isa pa siyang halimaw.
Ilang minuto pa ay may nakita akong naglalakad ng mabilis papalapit sa akin at nang malapit na siya ay aking nakilala. Si Itay pala. Nasa lamay din siya ng pinsan ko at naalarma siya nang malaman niyang bigla akong umalis at umuwi. Ano ba nangyari? Nagmamadali ka raw umuwi. Kaya na ba sinundan na kita rito? Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay tatay. Hoy, ano ba? Magsalita ka. May masama ba nangyari? Teka muna, nasaan ba si Gemma? Mga impit na hikbi ang aking naisagot hanggang tuluyan na akong mapaiyak. Dali-dalim pumasok sa bahay si tatay at pinuntahan ang silid ng aking kapatid. Isang malakas na sigaw at palahaw ang aking narinig mula kay tatay. Isa lang ang ibig sabihin ng kagimbal-gimbal na pangyayaring yun. Si Gemma ang sunod na paglalamayan. Dahil si Gemma, siya ang ika-4 na biktima ng serial rapist na isang aswang. Mabilis na kumalat ang bali-balita, kaya minsan pa ay nabalot talaga ng takot at pangamba ang buong barangay at mas lalong naalarma si Kapitan at ang mga tauhan sa barangay. Hindi pa man nalilibing si Mariel ay may kasunod na kagad na biktima. Kumusta na, Temyong? Nasaan ang kapatid mo? Nasa puninarya pa po. Mamayang hapon pa po dadalhin sa bahay ang kanyang bangkay. Di bale, ngayon naman ang libing ni Mariel. Kaya sa inyo ko naman ipapadala ang tolda at mga upuan. Maraming salamat po, Kapitan. Siya nga po pala. Kumusta na po ang ginagawang investigasyon ng mga pulis? Pang-4 na pong biktima ang aking kapatid. Pero wala pa rin po ba silang sospek? Wala pa nga, Temyong eh. Alam mo naman ang mga pulis, hindi sila naniniwala sa ganong kwento. Abay sabi nila, katang-isip lang daw ang mga aswang at ang iba pang mga maligno. Pero iba ang paniniwala ng ating mga kanayon. Kumbinsido silang isang aswang nga ang serial killer. Bakit po ayaw nilang maniwala na aswang ang salarin? Very obvious naman huy, dahil nawawalan naman loob ng mga biktima pagkatapos silang halayin at patayin. Ayon sa investigador, ay ganun daw talaga ang modus ng rapist. Kinukuha ang mga laman loob ng biktima. Nang sa gayon, ay mailigaw ang mga nag-iimbestiga. Pero kayo po ba, Kapitan Ingo? Ano po bang pinaniniwalaan nyo? Ay, wag ko. Hindi ko na rin alam. Natatakot na rin ako pero ayokong maniwala na isang aswang ang suspect. Dahil kung aswang nga siya, paano siya mahuhuli? Kahit naman po ako, ayoko rin maniwala sa isang tila alamat na kwento pero malakas ang kutubong hindi ordinaryong taon sa larin, kundi isang halimaw. At kung sino man siya, ay hindi na ako natatakot sa kanya. Dahil sisingilin ko siya. Ipaghihiganti ko ang aking kapatid. Pero sino nga ba ang aswang na yun? At saan ko siya matatagpuan? Samantala, ng mga sandaling yun, ay kampanting-kampante ang tunay na salarin. Sigurado ka ba, Kuya Bruno? Wala pang nakakahalata sa iyo. Paano nila mahahalata? Lahat ng naging biktima ko ay pinuntahan ko sa kanilang burol at nakihalubilo ko sa mga naglalamay. At paano nila ako paghihinalaan? Gayong isa akong barangay kagawad dito. At kung sakaling matigok si Kapitan, di ako nang papalit sa kanya. Gusto mo bang tudasin ko na siya para ikaw na ang pumalit sa kanya? Kaya mo ba siyang sikmurain? Makunat na siya at amoy lupa. Siguradong hindi na masarap ang kanyang laman loob. Kung sa bagay, tama ka.
Nakakawalang gana ang isang matandang makunat na katulad niya. Siya nga pala, kailan ka pupunta sa burol ni Gemma? Pupunta mamaya si Kapitan at ang buong staff ng barangay. Kaya obligado rin akong pumunta. Kahit naman dun sa mga nauna kong biktima. Pumupunta kami sa unang gabi ng burol. At ganun nga ang nangyari. Dumating sina Kapitan at ang kanyang mga kagawad, pati na rin ang ilang staff ng aming barangay. Kasama ni Kagawad Bruno, ang kanyang kapatid na si Lukring na isang aswang. Nakikiramay kami sa inyo, Temyong, Mang Kulas. Huwag kayo mag-alala. Malalagpasan din nyo ito. Kaya nga naman po, Mang Kulas. Pagsubok lang po ito na dapat niyong pagdaanan. Maraming salamat sa inyong pagpunta, Kagawad Bruno. Pati na rin sa iyo, Lukring. Kumain po muna kayo. Marami pong pagkain sa kusina. Sige. Salamat. Busog pa naman kami. Kinabukasan ay may ipinagtapat sa akin si tatay at hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Anak, may suspect na ako sa mga nangyaring karumal-dumal na krimen dito sa ating barangay. Ha? Talaga po, itay? Sigurado po ba kayo? Oo, anak. Sigurado ko. At siya'y walang iba, kundi ang hayop na yun. Si Kagawad Bruno. Ho? Nakakatiyak po ba kayo? Paano niyo naman po nalaman na siya yun? Hindi ako maaaring magkamali. Aswang si Bruno. Pati na rin ang kapatid niyan si Lukring. Di maipaliwanag sa akin ni tatay kung paano niya yun nalaman dahil meron siyang inililihim sa akin. Lingid sa aking kaalaman ay may dugo na kalahating tikbalang si tatay kaya meron siyang kakayahang maramdaman ang sinumang malignong kanyang makakasalamuha at ganun din si Bruno at Lukring. Naramdaman din nila na si tatay ay isa ring maligno. Naamoy mo rin ba? Oo, amoy na amoy ko na isang tikbalang si Mang Kulas. Kung naamoy natin siya, malamang naamoy din niya tayo. Ganun na nga. Kaya bistado na tayo. Delikado ang lagay natin. Ano ngayon ang ating gagawin? Papatayin ba natin si Mang Kulas? Hindi yung ganun kadali. Dahil may angkinding lakas at kapangyarihan ng isang tikbalang. Pero dalawa naman tayo, kuya. Ano kaya kung pagtulungan natin siya? Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Makiramdam muna tayo. Siyempre, naalerto na si Mang Kulas. Kaya alam kong lagi rin siyang nakahanda. Siguradong paghihinalaan kanyang ikaw ang bumiktima sa kanyang anak. Kaya reresbakan kanya, panigurado yun. Wala siyang ebidensya na ako unsa na rin. Kaya hindi siya basta-basta gagawa ng marahas na akbang. Makiramdam na lang muna tayo. Dahil yun ang pinakamainam na pwede nating gawin. Hindi na nagbalik pa sina Bruno at Lukring sa mga sumunod na gabi ng burol. Pero naroon sila sa huling gabi ng lamay. At dahil naku-curious ako sa sinabi ni tatay, kaya palihim kong minamatyagan ang kanyang mga kilos. Nakita ko siyang lumapit sa ataol ng aking kapatid. Nakasarado ang ataol dahil hindi kaaya-aya ang kanyang itsura. Walang magawang paraan ang make-up artist ng puninarya para ayusin ang muka ng kaawa-awa kong kapatid na si Gemma. Maganda naman ang itsura niya sa picture frame na nakapatong sa ataol. Nakita ko ang nakakaasar na ngiti ni Bruno habang pinagmamasdan ang maamong muka ng aking kapatid sa larawan. At malakas ang aking kutob. Positibong indikasyon yun na si Bruno nga ang salarin. At dahil gusto kong makumpirma kung tama ang aking hinala, ay nilapitan ko siya at nagtanong ako sa kanya. Ano sa palagay mo, Kagawad Bruno? Naniniwala ka rin bang aswang ang rapist na serial killer? Ano ka ba naman, Temyong? 2025 na.
Pero naniniwala ka pa rin sa aswang? Pero yun ang pinaniniwalaan ng halos lahat ng taga rito sa ating barangay. Karapatan ng bawat isa ang maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Pero hindi ako naniniwala sa isang aswang hanggat hindi pa ako nakakakita. Eka nga to see is to believe. Gusto mo bang makakita ng tunay na aswang? May alam akong paraan. Huh? Talaga? Paano? Humarap ka sa salamin at may pangit na aswang kang makikita. Kahit pabiro ang pagkakasabi kong yun, ay parang nabigla si Bruno sa kanyang narinig at tumingin siya sa akin na para bang binabasa ang aking isip. Kaya ganun din ako. Binasa ko rin ang kanyang mga mata at ang laman ng kanyang isip. Hindi ako sigurado sa aking naging konklusyon, pero nararamdaman ko tama ang sinasabi ni tatay. Aswang nga si Kagawad Bruno, pati na rin ang kanyang kapatid. Aba, teka lang. Hindi magandang biro yan, Temyong, ha? Hindi ka nakakatawa. Grabe ka naman, Kagawad. Napikon ka ba kagad? O baka naman, guilty ka? Teka. Ano ba talaga gusto mong palabasin? Pinagbibintangan mo ba ako, ha, Temyong? O, relax ka lang, Kagawad. Cool ka lang. Natatakot na tuloy ako. Kung makatingin ka kasi parang gusto mo akong lapain. Nagmumukha ka tuloy totoong aswang. Biglang tumalikod si Bruno dahil napikon siya sa akin. At sapat na yung indikasyon na tama nga ang sinabi ni tatay. Isa ngang aswang si Kagawad at siya ang salarin na gusto kong paghigantihan. Pero paano nga ba ako makakaganti? Paano ko yun gagawin? Pagkatapos ilibing ang aking kapatid, ay nag-usap kami ni tatay at nasabi ko na sa kanya ang ginawa kong pagmamatsyag kay Bruno, pati na rin ang aming naging diskusyon. Kung ganun, naniniwala ka na sa akin ngayon? Opo tay, tama po kayo. Si Kagawad Bruno nga po ang humalay at pumatay kina Mariel at Gemma. At kailangan natin ba'y pagiganti ang iyong kapatid at ang mga pinatay ng hayop na aswang ngayon? Pero tay, paano po natin lalabanan ng isang aswang? Bawang at asin lang ang karaniwang pangontra sa kanila, anak. Ano naman po magagawa ng bawang at asin? Sa lalaking aswang, ay depensa lang natin yun para hindi sila basta makalapit sa atin. Pero sa babaeng aswang, kung siya isang manananggal, pwede natin lagyan ng asin at bawang ang kanyang kalahating katawan. Ang ibig po ba ninyong sabihin aabangan ko pong mahati ang kanyang katawan? At kapag iniwan na niya ang kalahati niyang katawan, ay ilalagay ko ron sa ibabaw ang asin at ang bawang? Ganun ba? Ganun na nga. Hindi na makakabalik pa ang manananggal sa kanyang kalahating katawan at mamamatay siya pagsikat ng araw. Nagkaroon ako ng ideya sa sinabing yun ni tatay. Ang kapatid ni Bruno na si Lukring ay malamang na isang manananggal. Siya ang uunahin kong patayin dahil siya ang mas mahina sa kanilang dalawa. Pero paano ko naman yun gagawin? Aabangan ko ba siya gabi-gabi? At saan ako mag-aabang nang hindi niya namamalayan? Hindi kalayuan ang bahay nila sa amin. Kaya naman, makakapagmanman ako malapit sa lugar nila. Nagsuot ako ng black pants at black jacket. May suot din akong cap at sunglass upang nang sa ganun ay walang makakakilala sa akin. Nilibot ko ang buong kapaligiran ng kanilang bahay. Wala namang ganong tao sa paligid, kaya madali kong naisasagawa ang pagmamanman. Maagang umaalis ng bahay si Bruno para mag-report sa barangay. 8:00 pa lamang ng umaga ay lumalabas na siya sa kanilang bahay. Pero wala siyang regular na oras ng pag-uwi.
Minsan 5:00 ay nasa bahay na siya. Minsan naman ay gabi na. Halos 1 linggo ko rin yung ginawa para alam ko ang kanyang daily routine. Samantalang ang kanyang kapatid na si Lukring ay lumalabas lang para merong bilhin. Nangangahulugan lamang yun na wala siyang ibang pinagkakaabalahan. Nasa bahay lang siya. Ginawa mo yun, anak? Aba, ang tiyaga mo naman. Para alam ko po ang ginagawa nila araw-araw, tay. Pero nakapasok ka na ba sa loob ng bahay nila? Kahit man lang sa kanilang bakuran. Paano ko naman po gagawin yun? Magagawa ko po ba lumapit sa kanila nang hindi nila namamalayan? Sa gabi mo gawin ang iyong pagmamatsyag. Mas mahirap po yan, tay. Dahil mas malakas ang kanilang pangamoy at pakiramdam sa gabi. Merong paraan. Makinig ka sa akin at ikikwento ko sa'yo. Sinabi ni tatay ang dapat kong gawin at ayokong mag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din ay nagtadtad ako ng maraming bawang. Tinadtad ko yun ng pinong-pino. Kumuha ako ng maliit na garapon at nilagyan ko ng langis at ibinabad ko ron ang tinadtad kong bawang. Kinagabihan ay ipinunas ko ang langis sa aking buong katawan. Yun ang ginawa kong lotion. Ayon kay tatay ay hindi na ako maaamoy ng aswang at sa halip ay iiwas pa nga siya kapag nalanghap niya ang amoy ng langis na ibinabad sa bawang. Nagsuot ako ng t-shirt na itim at short na itim at pumunta sa likod ng bahay ni Nakagawad Bruno. Alam ko na ang pasikot-sikot sa paligid dahil sa ginawa kong pagmamanman, kaya sigurado ko na nasa likod na ako ng bahay ni Nakagawad Bruno. At nagkataon namang maliwanag ang buwan dahil 1 linggo na lang bago ang pagbilog nito. 11:00 pasado yun ng gabi. Ang sabi ni tatay, ang mga aswang daw ay nagtatransform pagsapit ng hating gabi. Lumapit pa ako ng konti hanggang sa makita ko ang pintuan sa likod ng bahay. Pumuesto ko sa tabi ng malalagong halaman kaya hindi nila ako makikita kung sakaling lumabas sila roon. Hanggang sa sumapit nga ang hating gabi. Ilang sandali pa ay may nakita akong lumabas sa pinto. Isang malaking asong itim. Kaya malamang ay si Bruno na yon. At lumabas din sa pinto ang lumilipad na kalahating katawan na may pakpak na katulad ng sa paniki. At dinig na dinig ko ang pagaspas ng kanyang pakpak mula sa aking kinatatayuan. At lumipad na siya ng mas mataas patungo sa aking kinaroroonan. Kaya naman kinabahan ako. Sumunod sa kanya ang aso na dumaan din mismo sa aking harapan. At halos himatayin ako sa sobrang takot. At ilang sandali pa ay wala na sila. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Pero may isang bagay akong natitiyak. Sa gabing yun ay meron na naman magiging biktima. Ang 2 aswang. Bumalik din ako sa bahay at ikinuwento ko kay tatay ang aking nasaksiyan. Tay, kumpirmado. Aswang nga po si Kagawad Bruno at manananggal naman po ang kanyang kapatid na si Lukring. Siguradong may magiging biktima na naman sila. Kaya abangan natin ang balita mamayang umaga. Sa palagay po ba ninyo ay sa isang lugar lang sila pupunta? O naghihiwalay pa sila? Yung mga namatay na babaeng biktima ni Bruno, wala siyang ibang kasama ron. At kung may kasabay man naging biktima, ay nangyari yun sa magkaibang lugar. Nangangahulugan lang na hindi iisang lugar ang kanilang pinupuntahan. Pero tay, taga rito po lahat sa barangay natin ang naging biktima nila Bruno. Sa totoo lang, ang mga aswang ay hindi naman talaga umaatake sa mismong lugar nila. At sa halip ay dumadayo pa sila sa iba't ibang lugar. Pero sa kaso ni Bruno, ay hindi talaga ang pagkagutom niya sa lamang loob ang dahilan kung bakit siya nang bibiktima. Kundi
ang pagiging hayok niya sa mga babaeng kanyang natitipuhan. Kung ganun, ang manghalay ang pangunahing motibo po ni Bruno. Demonyo siya. Napakamanyakis pala ng tarantadong yun. Sa totoo lang po, Tay, sa tuwing nai-imagine ko ang kulanos-lunos na itsura ni Gemma, ay nanggagalaiti talaga ako sa galit sa Brunong yun. Kailangan magwakas na ang kanyang kawalang yan. Gaya ng inaasahan, ay isang kagimbal-gimbal na balita ang kumalat sa aming barangay. At sa pagkakataong ito, ay dalawa ang naging biktima. Isang buntis na babae at ang dalaga niyang kapatid. Pero hindi sila taga roon sa amin, kundi sa karatig naming barangay. Kaya malamang ay sina Bruno at Lukring ang mga salarin. Normal lang na maging biktima ang isang buntis dahil yun talaga ang paboritong biktimahin ng mga aswang. At si Lukring ang bumiktima sa kanya. At ang kapatid naman niyang dalaga ay katulad rin ng mga naunang biktima ng serial killer at rapist na aswang na si Bruno. Grabe, ang sarap talaga ng sanggol. Hindi ko alam kung kailan ako huling nakatikim nun. Oo nga eh. Sinolo mo ba naman eh? Hindi ka nagtira na kahit kote para sa akin. Eh paano? Busy ka kasi sa pangahalay, kaya hindi na kita inistorbo. At pagkatapos, ay kinain mo rin ang laman loob ng naging biktima mo. Kung tutusin na naiinggit pa ako sa'yo. Ano? At bakit ka naman maiinggit? Siyempre, dobleng sarap ang naranasan mo. Hindi lang yung sarap sa pagkain ng laman loob ng iyong biktima, kundi yung sarap na nararamdaman mo sa ginagawa mong pangahalay. Kung sa bagay, meron kang dahilan para mainggit sa akin. Kaya tatanungin kita, gusto mo bang meron ding humalay sa'yo? Ay nako, sana nga. Wish ko lang. Kung magagawa ko nga rin sana ang ginagawa mo. Paano mo naman magagawa yun? Kung naiiwan sa bahay ang kalahati ng iyong katawan. Kaya nga malabo na mangyari yon. Ay siya nga pala, paano na pala sila Mangkulas at Temyong? Malamang, alam na rin nila na ikaw ang serial killer. Paano kung ilaglag nila tayo? At sa palagay mo maniniwala sa kanila mga pulis? Pinagtatawanan nga nila ang mga nagsasabing aswang daw ang serial killer. Hindi ang mga pulis ang pinangangambahan ko, kundi ang ating mga kabarangay. Paano kung magkwento sa kanilang mag-amang yon? Baka pagkaisahan tayo ng buong barangay. Kilala ako sa buong barangay at magandang naging pakikisama ko sa kanila. Kaya hindi nila paniniwalaan sina Temyong at Mangkulas. May punto si Bruno sa sinabi niyang yon. Dahil wala talagang maniniwala sa amin ni tatay kung sasabihin namin ang aming nalalaman. At maging si Kapitan ay hindi maniniwala sa amin dahil close silang dalawa ni Bruno. Ganun pa man ay sinubukan ko pa rin kausapin si Kapitan dahil siya man ay naniniwalang aswang nga ang serial killer, pero wala siyang kaalam-alam na kasama niya sa araw-araw sa barangay hall ang tunay na salarin. Grabe na talaga ang mga nangyayari, Kapitan. Panglima na ang sumunod na biktima. Oo nga eh. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sa pagkakataong ito, ay hindi na taga rito sa atin ang huling biktima. Pero, wala pa ba talaga kayong ideya kung sino po ang salarin, Kapitan? Kung ang mga pulis nga ay walang alam, ako pa kaya? Pero sa palagay niyo po, ay taga rito kaya sa barangay natin ang serial killer? Matagal na ako rito sa barangay natin. At halos lahat ng taga rito ay kilala ko. At kung may paghihinalaan man ako, ay yung mga drug addict na kakilala ko. Pero lahat sila ay nakausap na ng mga investigador. At wala ni isa sa kanilang naging suspect. Kaya imposibleng taga rito ang serial killer na rapist. E paano po, Kapitan? Kung hindi ordinaryong taong tunay na salarin, kundi isang aswang na pinaniniwalaan ng mga karamihan sa ating barangay. Naisip ko na rin yan, pero hindi ko alam kung dapat ko nga ba yung paniwalaan.
Hindi talaga uubra na magsumbong ako kay Kapitan. At isa pa, kahit naman mapaniwala ko siya, ano namang gagawin niya? Kaya ba niyang kumbinsin ng kanyang nasasakupan? Kung sa bagay, marami namang naniniwalang aswang nga ang salarin at serial killer. Pero maniniwala rin ba silang yun ay walang iba, kundi ang numero 1 kagawad ng aming barangay? Kaya naman malabo yun. Kaya wala kaming ibang maaasahan ni tatay, kundi ang aming mga sarili. Hindi talaga natin makukuha ang suporta ni Kapitan. Dahil kapanalig siya ni Kagawad Bruno. Pati na rin ang iba pang nagtatrabaho sa barangay. Ano pong gagawin natin, tay? Maging sina Kagawad Bruno ay naghihinala na sa atin. Kaya paano kung bigla nila tayong salakayin? Hindi nila yung basta-basta magagawa. Magdadalawang isip sila. Pero tayo, ang hindi dapat magdalawang isip. Kaya bumalik ka sa bahay nila sa kabilugan ng buwan. Siguradong magpapalit sila ng anyo sa gabing yon. Lalagyan ko po ba ng bawang at asin ang kalahating katawan ni Lokring? Mas maganda kung dadamihan mo ang tinadtad na bawang na ibinababad sa langis. At ilalagay mo rin sa langis ang isang dakot ng asin. Kailangan mo ng mas malaking garapon, anak. At yung mismong langis ang ibubuhos mo sa kalahating katawan ni Lokring. Nang oras din na yun, ay nagdaddad ako ng maraming bawang. Tinaddad ko yun ng pinong-pino at ibinabad ko sa langis na nakalagay sa mas malaking garapon. Nilagyan ko rin yun ng isang dakot na asin at 3 araw na nakababad ang bawang at asin sa langis. Kaya mas concentrated ang bisa nun. Kinagabihan ay bilog na bilog ang buwan, kaya ginawa ko ang dati kong ginawa. Nagpunas uli ako ng langis sa aking buong katawan at yung dating damit uli ang aking isinuot. At nagpunta ako sa bahay ni Kagawad Bruno. 11:30 ay naroon na ako sa dating pwesto sa tabi ng mga malagong halaman. At minsan pa, katulad ng aking inaasahan, ay lumabas uli sa pintuan sa likod ng bahay ang isang malaking asong itim at ang kalahating katawan ni Lokring na lumilipad sa ere. At nang mawala na sila, ay nagpalipas muna ako ng ilang minuto bago ako pumasok sa pinto na kung saan ay lumabas ang magkapatid na aswang. At nang magawi ako sa kusina, ay nakita ko ang kalahating katawan ni Lokring nakatayo sa tapat ng lababo at bigla akong kinabahan. Nilapitan ko yon habang hawak ko sa aking mga kamay ang garapon na may langis. Na-curious ako, kaya pansamantala kong ipinatong sa mesa ang hawak kong garapon at lumapit ako sa kalahating katawan ng manananggal. Nagtataka ako dahil walang anumang bahid ng dugo ang ibabaw ng putol na katawan. Para lang isang puno na nilagari at naputol. At dahil sa aking curiosity, ay inililis ko ang palda ng kalahating katawan at tumambad sa aking mga mata ang mapuputing hita ni Lokring. Makinis ang kutis at malapad ang balakang. Kung sa bagay, kahit naman hindi kagandahan si Lokring, ay maputi siya at maganda ang hubog ng katawan. Hindi ako nakontento, kaya hinubad ko ang suot na palda. Kaya naman, lalo kong nakita ang kaputian at kaseksiyan ng kalahating katawan ng manananggal. Hindi ko akalaing yung kalahating katawan lang ang naging aswang dahil tao pa rin ang kalahating katawan. Napako ang aking tingin sa mapuputing hita ni Lokring at tanging bikining itim ang saplot sa pang-ibaba niyang katawan. Grabe! Hanip talaga! Ang puti ng kanyang hita at legs. Flawless! At bakit ganitong nararamdaman ko? Pambihira! Nanginginig ang katawan ko at kung ano-ano naglalaro sa isip ko. Luminga ako sa paligid at nakakita ko ng maliit na tuwalya. Kinuha ko yun at pinunas ko ang nakapahid na langis sa aking kamay at braso. Pati mukha ko ay meron ding langis, kaya pinunasan ko din yon.
May sabon sa lababo, kaya naghilamos ako at naghugas ng kamay at braso. At pagkatapos ay muli kong tinitigan ang mapuputing hita ni Lukring at saglit ko yung hinimas. Anak ng tokwa, oo. Hindi lang flawless ang kanyang kutis, kundi malambot pa at makinis. Hindi ko na kaya to, kaya pasensya ka na, Lukring. Sa'yo na lang ako gaganti sa ginawa ng kuya mo sa kapatid ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili, kaya tuluyan na akong nagpatianod sa tawag ng tukso. Ibinaba ko ang bikining itim niya at napabuntong hininga na lang ako nang tumambad sa akin ang kanyang hiyas. At habang tumutulo ang malamig na pawis sa aking katawan, ay tumulo rin ang aking laway. At sa pagkakataong yun, ay masasabi kong ako ay tulad na rin ng isang aswang at isang manananggal ang aking biktima. Samantala, ng mga sandaling yon ay nasa ibabaw ng bubong ang magkapatid na aswang. Isa na namang buntis ang kanilang bibiktimahin. Naaamoy ko na ang sanggol. Grabe, ang bango. Takam na ako. Oo nga, ang bango. Nakakatakam na talaga. Uy, Lukring, ano ba nangyayari sa'yo? Ang sarap, Kuya Bruno. Ang sarap. Ang sarap talaga. Grabe ka naman sa imagination mo. Nararamdaman mo bang para ka nang kumakain ng sanggol ngayon? Hindi ganun, Kuya Bruno. Ang pakiramdam ko, ako ang kinakain. Bakit ganun? Bakit ang sarap? Teka nga, hindi kita maintindihan eh. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ewan ko, Kuya. Hindi ko alam. Parang mababaliw ako sa sarap. Hindi ko talaga lubos maisip na magagawa ko yun. Kung sa bagay, 3 taon na akong tigang dahil taon na rin ang nakalipas pagkatapos kong makipag-break sa aking girlfriend. Kaya hayon, sisid marino ang ginawa ko sa kalahating katawan ni Lukring at nagkataong may bigote pa ako. At doon ko napagtanto na nararamdaman pala niya ang ginagawa ko. Kaya naman biglang gumalaw at pumulupot sa aking likod ang isa niyang paa at binti. Samantalang ang isa pa niyang paa ay itinulak pakabig ang aking ulo at lalo niyang isinubsob sa kanyang hiyas. At dahil sa kanyang reaksyon ay natakot ako at gusto kong kumalas, pero lalong humigpit ang pulupot ng kanyang mga paa sa aking katawan na halos magpambuno na kami. Pero pinilit ko talagang makawala hanggang sa ako ay makahugalpos at dali-dali akong umalis. Nakarating ako sa bahay, nadala pa rin ang garapon ng langis. Hindi ko na isa katuparan ng aking plano. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ni tatay. Anak ka ng waiting team yung naroon ka na eh. Bakit hindi mo ibinuhos yung dala mong langis sa kalahating katawan ni Lukring? Pasensya na, tay. Nagambala kasi ang utak ko eh. Anong ibig mo ba sabihin? Tay, kasi na-curious kasi ako. Kaya tinignan ko kung anong itsura ng kalahating katawan ni Lukring. Tinanggal ko at inubad ang kanyang palda. Walang hiya ka. Binusuhan mo pa ang manananggal na yun. Hindi ka man lang ba nandire? At bakit naman po ako mandidiri, tay? Ang puti nga po ng legs niya eh, flawless talaga. Pambiba Max po ang dating. Tapos ang kinis pa po. Tapos ang lambot ng kanyang kutis. Naku po, nalinti ka na sa Santissima Kulasang Pinong-Pino. Ano bang katarantaduan ang pumasok sa kukote mo, ha? Ay naku, tay. Sinabi niyo pa. Kaya hindi ko nga po napigilan ang sarili ko eh. Bakit? Ano bang ginawa mo? Ipinagtapat ko kay tatay ang aking ginawa at halos matulala siya habang ikinikwento ko ang mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Grabe ka, Temyong.
Ibang klase ka rin. Hindi ko lubos maisip na magagawa mo yun. Bakit tay? Nai-imagine niyo po ba ang naging eksena namin ni Lukring? Sinabi mo pa. Para tuloy ako nanonood ng Viva Max. Pansin ko nga po tay. Ayan oh, biglang may bumukol po sa harapan ninyo. Anak ka ng titing, napansin mo pa yun? Bitin pa nga ako sa storya mo eh. Tama po kayo, bitin talaga. Dahil hindi ko po na isa katuparan ang gusto kong gawin. Ewan ko lang kung magkakaroon pa ako ng isa pang pagkakataon, tay. Damuho ka talagang bata ka, oo. Huwag mong sabihin, naghahangad ka pang masundan ang pangyayaring yun. Siyempre naman po, bitin ang part 1 eh, kaya dapat may part 2. Gaya nga po na nasabi nyo, tay, para lang po kayo nanonood ng Viva Max, pero bitin ang istorya. Sana nga pang Viva Max. Pero paano kung pang shake, rattle and roll ang sumunod na eksena? Siyempre, malalaman ni na Bruno at Lukring ang ginawa mong kapangasan, kaya malamang na pag-iinitan kanila. Wala naman po silang ebidensya na ako nga yun. Oo nga, pero ikaw pa rin ang pangunahing sospek. Kaya mag-iingat ka, Temyong. Bakit tay, pwede rin po kayo maging sospek ah? Kaya mag-iingat din po kayo. Samantala, sa pagbabalik ng magkapatid na aswang sa kanilang bahay, ay gano'n na lang ang galit at panggigigil ni Bruno. Napakawalang hiya niya! Papatayin ko siya! Relax ka lang, kuya. Kumalma ka lang. Paano ako magiging kalmado? Pinagtangkaan kang halayin ng hudas na yun. Hindi naman big deal sa akin yun, kuya. Sa katunayan nga nag-enjoy pa ako sa ginawa niya. Umayos ka, Lukring ha. Ngayon ko lang nalamang malandi ka pala. Pwede ba, kuya? Humarap ka muna sa salamin bago mo ako pagsabihan ng ganyan. Mas masahol pa nga ang ginagawa mo eh. 5 na ang babaeng hinalay mo. At hindi naman pa pwedeng ikaw lang ang may karapatang lumigaya at masarapan. Siyempre ako rin. Pero nalagay sa peligro ang buhay mo, Lukring. Paano? Kung lagyan niya ng bawang at asin ang kalahati ng katawan mo. Nakita naman natin yung patak ng langis sa saig, di ba? Amoy bawang na may asin. Pati yung tuwalya ko, may langis ding amoy ng bawang. Sa tingin ko, ayun talaga ang binabalak niya. Natuksulan siya sa kalahati mong katawan. Kaya hindi niya itinuloy ang masama niyang plano. Kaya nga, buhay pa ako. Kaya wag kang high blood masyado, kuya. Forget about it, my dear brother. Cool ka lang. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang manyakas na yun. At walang ibang pwedeng gumawa nun, kundi si Mang Kulas. O kaya naman, ay si Temyong. Malamang si Temyong yon. Dahil naramdaman ko, meron siyang bigote. Napaliyad pa nga ako sa sobrang kiliti. Talaga lang ah. Humanda siya sa akin. Dahil papatayin ko siya. Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil ako ang makakalaban mo. O hindi. Nalintikan na. Mukhang na-inlove pa yata sa akin si Lukring. Pero okay lang. Dahil pabor yun sa akin. Hindi ako basta-basta makakanti ni Bruno. Dahil meron na akong kakampi. At dahil doon ay madali kong maisa sa katuparan ang aking pagiganti. Pero kailangan ko ng mas maingat at mabisang plano. Kaya pag-iisipan kong mabuti ang susunod kong hakbang. At dahil pare-pareho naming alam ang mga nangyari, kaya magpapakiramdaman muna kami. Isang araw, habang ako ay naglalakad sa kalsada, ay sinundan ako ni Lukring. Napansin ko yon, pero nagkunwari akong hindi ko alam na nakabuntot siya sa akin. At nang medyo malayo na ang nalalakad ko, ay huminto ako at nilapitan ko siya. Sinusundan mo ba ako? Hindi ah. Baka nagkataon lang na pareho tayo ng pupuntahan. Bakit, Temyong? Saan ka ba pupunta? Diyan lang sa malapit na karinderya. Aba, doon din ako pupunta eh. Kung gusto mo di sabay na tayong kumain. Bakit, ililibre mo ba ako? Sure. Walang problema. Sigurado ka? Malakas akong kumain. Okay lang. Basta't kakainin mo rin ako. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko bilisan natin. Dahil gutom na ako.
At sabay nga kaming nagtanghalian ni Lukring. At habang kumakain ay pinakikiramdaman namin ang isa't isa. Walang imikan habang kami ay sumusubo at ngumunguya. At makailang beses ding nagtama ang aming paningin. Pero hindi naman magawang titigan ang isa't isa dahil parang napapaso kami at naiilang na rin. Napansin ko siya na pangiti-ngiti kaya't ako ang bumasag ng katahimikan. Lukring, bakit parang pangiti-ngiti ka riyan? May nakakatawa ba? Wala. Bakit may problema ba? Bawal na ba ang pagngiti ngayon? Hindi. Okay lang. Walang problema. Pero bakit ka nga ba napapangiti? Ano bang nagpapangiti sa'yo? Wala yon. May naalala lang akong masayang pangyayari. Talaga? Gaano naman kasaya? Ay nako, kung alam mo lang. Super saya talaga. Nung isang gabi lang nangyari. At sana nga, maulit muli eh. At sa susunod, wag nang patago. Madali naman akong kausap eh. Alam ko ang mensaheng binitiwan ni Lukring sa akin. Lalo na't sinamahan pa niya yon ng pilyang ngiti habang nakatitig ng malagkit sa akin. Very obvious namang nagpe-flirt siya sa akin. Pero patay mali siya lang ako na para bang wala akong alam. Kahit pa alam kong bistado niya na ako. At isa pa, ayokong magkaroon ng special na koneksyon sa kanya. At higit sa lahat, ay ayokong mahulog ang loob ko sa kanya dahil magiging malaking hadlang yon para maisakatuparan ko ang aking paghihiganti. Teka muna. Bakit sa akin mo yan sinasabi? Kasali ba ako ron? Alam mo, Temyong, pwede kang maging artista. Ang galing mo kasing umarte. Ang kaso, maigpit ako. Kaya bagsak ang acting mo. Galingan mo pa, para naman makumbinsi ako. Hindi ko alam kung didiretsahin ko na ba siya dahil yun ang nararamdaman kong gusto niyang mangyari, ang magkaprangkahan na kami. Pero kailangan maging maingat ako at dapat nakalkulado ang bawat na magiging hakbang ko. Gusto kong tapusin na ang aming usapan kaya tumingin ako sa aking relo. Naku, paano ba yan? May pupuntahan pa pala ako. Kailangan ko nang umalis. Teka, may natitira ka pang pagkain oh. Ubusin mo muna. Sayang naman. Busog na ako eh. Kailangan ko nang umalis. Ang daya mo naman. Iiwan mo na ako pagkatapos mo kumain. Eat and run ang tawag dyan. Pasensya ka na talaga, Lukring. O siya, maiwan na kita. Salamat sa libreng tanghalian. Tumayo na ako at humakbang ng ilang hakbang palayo. Pero may biglang pumasok sa isip ko. Kaya napahinto ako at binalikan ko siya. Teka, may nakalimutan pala akong sabihin. Kung gusto mong maulit muli, mas maganda pa rin yung patago para merong thrill. Kahit puro pasaring ang naging pag-uusap namin ni Lukring, ay nagkakaintindihan na kami sa mga mensaheng nais naming iparating sa isa't isa. Hindi namin magawang magkaprangkahan dahil pareho kaming naiilang, dahil alam naming nakakahiya pa ring pag-usapan ang namagitan sa amin, at kung ano nga ba ang susunod na kabanata ay hindi namin alam. Pero may isang bagay na pareho naming natitiyak. Nananabi kami at nasususpense kung ano nga ba ang sunod na mangyayari. Ganun pa man ay hindi ko dapat makalimutan ang pangunahing kong layunin, ang maipaghiganti ang aking kapatid. Mabilis na lumipas ang 2 linggo at may nadagdag na namang biktima si Bruno. Dahil isa na namang bangkay ng magandang babae ang natagpuang patay at hinalay. Isang batang-bata at 15 anyos na babae mula sa aming karatig na barangay. Pambihira. Wala talagang patawad si Bruno. Kahit sino na lang na kanyang makursunadahan. Wala siyang pinipili. At sukdulan na ang kanyang kademonyohan. Opo tay, tama kayo. Kaya kailangan po na matapos na po kanyang kasamaan.
Oo anak, lahat naman ng bagay ay mayroong katapusan. Kaya darating din ang kanyang katapat. Pero tay, kailan pa po yun? Hindi ko na mahihintay pa ang araw na yun. Kailangan makaisip na ako ng paraan kung paano ko siya papaslangin. Kalimutan mo na ang binibalak mo dahil sigurado mapapahama ka lang. Bakit tay? Wala na ba talaga kayong balak na bigyan ng hustisya ang sinapit ni Gemma? Napatawad niyo na po ba si Kagawad Bruno sa karumal-dumal niyang ginawang kawalang yan? Siyempre hindi. Dahil pwede naman tayong gumanti at maningil sa ibang paraan. Po? Teka. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Tapusin mo na ang iyong naumpisan. Halayin mo rin at patayin si Lukring. Ganun naman talaga ang plano ko, tay. Hihintayin ko ang sunod na pagbilog ng buwan at sa gabing yun ko'y sasakatuparan ng aking pag-iigante hanggang sa dumating na ang araw na aking pinakahihintay. Samantala, dumako naman tayo sa bahay ni na Lukring. Nanggaling ako sa bahay ng dati kong classmate nung high school pa kami at may kapitbahay silang buntis. Kaya natatakam na naman ako, kuya. Hindi na muna ako sasama sa'yo dahil may iba akong pupuntahan mamaya. May bago rin akong prospect. Hindi na lokal, kundi imported. Isang sexy at magandang Amerikana. Sa wakas, ay makakatikim din ako ng ibang lahi. Ibang klase ka talaga, Kuya Bruno. Habang tumatagal, ay nagle-level up na ang iyong kamanyakan. Hindi mo pa kasi nararanasan tumirik ang iyong mga mata sa sobrang kaligayahan. Maiintindihan mo rin ako kapag nakarating ka na sa ikapitong langit. Huwag kang mag-alala. Malapit na, Kuya Bruno. Dahil pupuntahan ko rin ang sinasabi mong ikapitong langit. Matagal ko nang pinaghandaan ang araw na yon. Mahigit 1 linggong nakababad sa isang garapong langis ang tinadtad na bawang. At syempre, may kasama ring asin. Hindi ko lang uulitin ang dati kong ginawa, kundi mas higit pa ron ang aking gagawin. Pangalawang pagkakataon na ito, Temyong. Kaya sana naman ay hindi ka na muling mabigo. Hindi na po, tay. Hindi na mangyayari yon. Dahil ang gabing ito ay ang araw ng paniningil. Magbabayad si Bruno sa kanyang utang sa atin at ang kawawang Lukring dahil siyang magiging pambayad ng kanyang kapatid. Siguraduhin mo lang, anak, na hindi ka sasablay. Hindi po, tay. Dahil siguradong sureball ang aking gagawin. Minsan pa ay pumunta ako sa bahay ni na Bruno at dala ko uli ang isang garapong langis. Hinintay kong muling makaalis ang magkapatid na aswang at pagkapasok ko sa pinto ay ipinatong kong muli sa mesa ang garapon ng langis. Hinanap ko ang kalahating katawan ni Lukring pero hindi ko natagpuan sa kusina sa dati niyang tinayuan. Pumasok ako sa salas pero wala rin doon ang aking hinahanap. May ikalawang palapag ang bahay kaya umakyat ako sa hagdan. May 2 kwarto at tinangka kong pumasok sa unang silid. Nakalak ang pinto kaya yung pinto sa pangalawang silid ang tinangka kong buksan at nabuksan ko naman. Madilim sa loob kaya kinapako ang switch ng ilaw at nang bumukas ang ilaw ay tumambad sa aking harapan ang kalahating katawan ni Lukring na nakatayo sa gilid ng kama. Wala nang suot na kahit na anong saplot kaya biglang bumilis ang pintig ng aking dibdib at napalunok na lang ako habang nakatitig sa matambok na pisngi ng langit. Para itong isang sundalo na naka-full battle gear at handang-handa sa isang umaatikabong bakbakan. Naamoy ko rin ang napakabango niyang pabango kaya para akong bakal na hinahatak ng kalahating katawan ni Lukring na para namang isang magnet. Ibang klase ka, Lukring. Talagang pinaghandaan mo ang gabing ito. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil sulit ang iyong paghahanda. Dadalhin talaga kita sa langit. Pero ikinalulungkot ko. Dahil pagkatapos kitang dalhin sa langit, ay itutulak naman kita sa impyerno. Grabe. Ang sexy mo talaga.
Nanggigigil na ako sa'yo. Bagamat nanggigigil ako, ay sinikap ko pa rin kontrolin ang akin sarili. Hindi ko kailangang magdali, kaya dinahan-dahan ko lang. Inihiga ko sa kama ang kaakit-akit na kalahating katawan ng manananggal. Inumpisan kong halikan ang kaliwa niyang talampakan at pagkatapos ay hinalikan ko rin ang dulo ng pinakamaliit na daliri ng kanyang paa. Pataas ang ginawa kong paghalik mula sa daliri patungo sa ibabaw ng paa, paakyat sa binti, sa likuran ng tuhod hanggang sa hita. At pagkatapos ay isinunod ko namang halikan ang kanan niyang talampakan at pareho lang ang aking ginawa. Kung ano ang ginawa ko sa kaliwa ay ganun din ang ginawa ko sa kanan hanggang makarating ako sa gilid ng langit. Hindi ko kagad tinumbok ang kanyang hiyas at ang paligid dito ang aking hinalik-halikan. Samantala ng mga sandaling yon ay nakahiga sa bubong ng isang bahay si Lukring. Pinapakiramdaman niya at ninanamnam ang aking ginagawa. Walang iya ka, Temyong. Masyado mo naman akong sinususpense. Pero okay lang. Gusto ko yan. Para merong thrill. Kaya sige lang, ganyan nga. You're doing a very good job, my dear. Ilang sandali pa ay ginawa ko na ang pinakahihintay ni Lukring. Dahan-dahan ko nang pinaglaruan ang perlas ng silangan. At para namang nakarinig ng awit na lupang hinirang ang aking harapan dahil matikas itong tumayo at sumasaludo pa. At naramdaman ko ang talampakan ni Lukring na hinahagod ang aking likod. Ang sarap. Sige lang, ganyan nga, Temyong. Huwag kang bibitaw. Hayop ka talaga. Mababaliw ako sa sarap. Alam kong gustong-gusto ni Lukring ang aking ginagawa dahil napapaliyad pa siya. Kaya naman, mas binilisan ko pa ang paghagod ng aking muka sa pagsisid sa perlas. Kaya naman, habol hininga ang pag-ungol ni Lukring sa ibabaw ng bubong at unti-unting tumirik ang kanyang mga mata dahil sa nakakabaliw na ligayang kanyang nararanasan. Habang pabilis ng pabilis ang aking paghagod, ay palakas naman ng palakas ang ungol ni Lukring na sinabayan pa ng malakas ding pag-alulong ng aso. Ang maliwanag na bilog na buwan ay nagtago sa ulap na parabang nahihiya sa kanyang naririnig at nasasaksihan. Hindi na ako nagpapigil at hinubad ko na ang suot kong short dahil maging si Junjun ko ay gusto na ring sumisid sa perlas, hindi lang sa bandang silangan kundi pati na rin sa kanluran. At tunay ngang masikip ang lagusan papuntang langit. Aray ko po! Ang sakit! Dahan-dahan lang, Temyong! Masakit talaga! Nakailang beses din akong labas-pasok sa makipot na pinto hanggang sa makarating ako sa langit. Saglit akong humiga at nagpahinga dahil pakiramdam ko ay naubos ang aking lakas. Biglang pumasok sa isip ko ang garapong may lamang langis, kaya tumayo kagad ako at nagbihis. Dali-dali akong bumaba upang kunin yun at ibuhos sa kalahating katawan ni Lukring. Hawak ko na ang garapon at lumakad ako papuntang hagdan, pero napatigil ako pagkarating ko ng hagdan. Teka muna, tama ba talaga itong gagawin ko? Kapag tinapos ko si Lukring, ay siguradong tapos na rin ang kaligayahan ko. At bakit siyang sisingilin ko? Gayong si Bruno naman talaga ang may utang sa akin. Nagdadalawang isip ako dahil nalilito ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. May dalawang puwersang humahatak sa akin at may dalawang tinig akong naririnig. Ang isang tinig ay nagsasabing, "Ano pang hinihintay mo, Temyong? Gawin mo na ang dapat mong gawin. Bilisan mo, bago pa maging huli ang lahat." At ang kataliwas na tinig naman ay nagsasabing, "Huwag, Temyong. Wala ka bang konsensya? Pagkatapos mong magpakasasa at magpakaligaya
sa piling ni Lukring ay yan pa ang igaganti mo sa kanya. Kaya naman, minsan pa ay umuwi akong bigo dahil hindi ko na isakatuparan ang aking misyon. Ano ka ba naman, Temyong? 2 pagkakataon na ang iyong pinapalampas. Pasensya na po, Tay. Nakonsensya po kasi ako eh. Naawa po ako bigla kay Lukring. Walang konsensya at awa si Bruno. Kaya dapat ganun ka rin. Pasensya na po talaga. Dahil hindi ko po pala kayang gawin. Kung hindi mo kayang gawin, hindi ako ang gagawa. Parang awa niyo na po, Tay. Huwag po. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Huwag mong sabihin na in love ka na sa halimaw na yon. Hindi naman po sa ganun, Tay. Nagawa ko naman po yung kalahati ng aking misyon eh. Tama na po siguro yun. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Ipinagtapat ko na kay tatay ang buong pangyayari at inaasahan kong mauunawaan niya ako. Anak ka ng teteng, oo. Kaya naman pala eh. Marupok ka rin pala. At malamang nag-enjoy ka. Kaya gusto mong ulit-ulitin. Hindi ko po alam, Tay. Basta, bahala na po. Delikado yan, Temyong. Paano kung malaman ni Bruno? Siguradong re-resbakan ka niya. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Dahil kakampi na po natin si Lukring. Paano mo naman nasabi yun? Basta, Tay, sigurado ako ron. Hindi natin kaaway si Lukring. At hindi niya hahayaang saktan tayo ni Bruno. Nakakahiyamang aminin. Pero tama si tatay. Nag-enjoy talaga ako kay Lukring at hindi ko inaasahang ako ang nakauna sa kanya. Isa yung maganda at masayang karanasang hindi ko na siguro makakalimutan. At marahil ay ganun din siya. Pero hindi ko pa alam kung ganun talaga ang kanyang saloobin. Samantala ng gabi ring yun, ay may bago na namang nabiktima si Bruno. Yun ang ika-7 niyang biktima. Ang lupit mo talaga, kuya. May bago ka na namang biktima. At imported pa, ha? Napakamalas naman ang Amerikanang yon. Minsan lang nagawin ng Pilipinas. Nadali mo pa. Sinabi ko sa'yo kahapon, di ba? Kaya huwag ka na magtaka. Basta lahat ng nagugustuhan ko, nakukuha ko. Ikaw naman, nabiktima mo rin ba? Yung sinasabi mong buntis. Hindi eh. Ang daming kasama sa bahay. Hindi ako makadiskarte ng maayos. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Ano ba yan? Bakit pa ika-ika ka maglakad? Parang ang lalaking bagong tuli ah. Kuwan kasi kuya. Masakit eh. Ano ba masakit sa'yo? Kuwan, yung aking ano... Ano nga yun? Bakit hindi mo masabi sa akin? May kulani kasi ako sa singit, kuya. Namamagat, sobrang sakit. Kaya nahihirapan ako maglakad. Anong kulani? Kahapon lang ay okay ka pa, tapos ngayon may kulani ka na. Paano nangyari yun? Pwede bang huwag ka na magtanong, kuya? Bakit ba hindi mo ko masagot ng diretso? May itinatago ka ba sa akin, Lukring? Ano namang itatago ko sa'yo, kuya? Halatang halata kasi sa mga kinikilos mo. Hindi ka kagad makasagot sa tanong ko. At nabubulol ka pa. Kung mag-iimbento ka ng kasinungalingan, tiyakin mo munang kapani-paniwala. Bakit, kuya? Kaya mo bang patunayang nagsisinungaling nga ako sa'yo? Oo naman. Sige nga, ipakita mo nga sa akin yung kulani. Hay nako, ewan ko sa'yo, kuya. Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Ang namagitan sa amin ni Lukring ay may malaking pagbabago sa balak kong pag-iiganti. Hindi ko na kasi alam kung magagawa ko pa nga ba ang planong na pagkasunduan namin ni tatay. Pero si tatay desidido siya. At dahil wala na siyang tiwala sa akin, ay nagplano siyang mag-isa. Mukhang nahulog ng loob ni Temyong kay Lukring. Kaya hindi ko na siya pwedeng asahan. Ako na lang ang gagawa ng hindi kayang gawin ng aking anak. Kaya hihintayin ko ang susunod na kabilugan ng buwan. Hindi ko alam kung may alam na si Bruno sa namagitan sa amin ni Lukring, kaya minsan pa ay minanmanan ko ang mga kilos niya katulad ng nauna kong ginawang surveillance. Hindi lang siya ang minanmanan ko, kundi pati na rin si Lukring.
Wala naman akong nakitang pagbabago sa pang-araw-araw na ginagawa ni Bruno. Halos katulad pa rin yun ng dati. Pero may kakaiba akong napansin kay Lukring. Halos ay lumalabas siya ng bahay na para bang meron siyang inaabangan. At minsan nga ay nakita ko siyang nagawi malapit sa bahay namin at pasulyap-sulyap pa sa bahay namin. Marahil ay ako ang hinahanap niya at nagbabaka sakaling muli kaming magkikita. Kung sa bagay ako man, ay naku-curious na rin. Ano ba magiging reaksyon namin sa muli naming pagkikita? Maiilang na ba kami sa isa't isa? Magkakahiyaan na ba kami? O magiging kampante na kami sa isa't isa? Malalaman ko lang ang sagot sa mga tanong na yun kung magkikita nga kami. Isang araw, habang aking minamanmanan si Lukring, ay palihim ko siyang sinundan. Nakamaong pants siya at meron ding jacket na maong. May suot siyang sombrero at salamin. Kaya naman nahulaan ko ang kanyang gagawin. Magmamanman din siya katulad ng ginagawa kong pagmamanman. At tama nga ang hula ko kung saan siya pupunta. Palingalinga siya at dahan-dahang pumunta sa tapat ng bahay namin. Nakatayo siya sa tapat ng aming gate at sumilip sa aming bakuran. Wala siyang kalam-alam na nasa bandang likuran lang ako at ilang metro lang ang layo sa kanya. Nakatago ko sa likod ng isang poste kaya hindi niya ako nakikita. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Nang hindi niya namamalayan, nakadungaw pa rin siya sa aming gate at palingalinga sa loob na para bang meron siyang hinahanap hanggang makalapit ako sa bandang likuran niya. Sinong hinahanap mo? Nagulat siya at napalingon sa kanyang likuran. Temyong, ikaw pala. Naligaw ka yata. Ano bang sadya mo? Wala. Napadaan lang ako. Sige. Aalis na ako. Teka, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Halika, pumasok tayo sa loob. Nakakahiya naman sa tatay mo. Wala si tatay. Pinuntahan niya ang isa niyang kumparing may birthday kaya malamang gabi na ang dating nun. Binuksan ko ang gate at ako ang naunang pumasok. Pero hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan at nagkatinginan kami. Saglit na nag-usap ang aming mga mata. Huli ka na, pumasok tayo sa loob. Huwag ka na mahiya. Naramdaman kong nag-aalangan siyang pumasok pero nakumbinsi ko pa rin siya. At habang naglalakad kami papasok sa loob, ay biglang bumilis ang tibok ng aking dibdib at unti-unting nag-init ang aking katawan dahil bigla kong naisip ang mga namagitan sa amin, lalo na nang malanghap ko ang amoy ng mabango niyang buhok, amoy shampoo, kaya malamang ay naligo muna siya bago umalis ng bahay. At nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay nagtama uli ang aming paningin at lalong bumilis ang tibok ng aking dibdib. At halos pareho kaming napasok sa malagkit naming pagtitig sa isa't isa. At kahit walang sinasambit na salita ang mga mata naming nag-uusap, ay nagkaintindihan kami dahil maliwanag ang mensaheng gusto naming iparating sa isa't isa. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kinabig ko siya at hinalikan sa labi. At hindi naman siya pumalag at sa halip ay yumakap pa siya sa akin at naging madiin ang paglalapat ng aming mga labi. Mainit at nag-aalab. At nang kami ay bumitaw at nagkatinginan, nag-usap na naman ang aming mga mata at minsan pa ay muli ko siyang hinalikan. Mas madiin, mas maalab at mas matagal, kaya naman halos mapigtal ang aming hininga nang magbitaw ang aming mga labi. Nagkatinginan uli kami at pareho kaming napangiti at biniro ko pa siya. Ano? Masarap ba? Oo naman, Temyong. Alam mo bang, ikaw ang aking first kiss. Talaga? Ang swerte ko naman kung ganun. Ikaw ba? Nasarapan ka rin ba sa aking halik, ha, Temyong? Siyempre, masarap ang mga labi mo eh. Pero ano, Temyong? Sabihin mo. Mas masarap halikan ang isa mo pang labi.
Yung isa mong labi na may perlas. Ano ka ba? Huwag mo na ngayong ipaalala sa akin dahil tumatayo ang mga balahibo ko. Ako rin, Lukring. Pero hindi lang ang balahibo kong tumatayo kapag naaalala ko yon. Ay nako, ikaw talaga. Napakapilyo mo. Pero nagustuhan mo naman ang kapilyuan ko, di ba? Kaya ka nga nagpunta rito eh. Dahil namimiss mo yun. Oo na. Aaminin ko, Temyong. Maiiya pa ba ako pagkatapos ng mga nangyari sa atin? Siya nga pala. May pagkain ba rito? Nagugutom na ako eh. Hindi pa ako nagtatanghalian. Oo, marami pang pagkain sa rep. Kumain muna tayo at pagkatapos, ikaw naman ang kakainin ko. Hindi ko talaga sukat akalain ang malaking pagbabago sa takbo ng mga pangyayari. Dahil ang babaeng gusto kong halayin at patayin dati ay pinapantasya ko na ngayon at pinananabikan na. May kanin sa ref, kaya ininit ko yun, pati na rin ang sinigang na baboy, at yun ang aming tinanghalian. At habang kami ay kumakain, nagkwentuhan kami. May alam ka na ba tungkol sa tatay mo? Ano? May alam na ano? Hindi mo pa pala alam. Kaya nga sabihin mo na, ano ba yun? Alam mo kasi, Temyong, may lahing tikbalang ang tatay mo. Ano? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Pero nakumbinsi ako ni Lukring, kaya naman bigla akong nalungkot dahil may lahi din pala kami na halimaw at hindi ko alam kung may dugong halimaw din ako. Teka, change topic tayo. Iba na lang ang pag-usapan natin. Anong gusto mong pag-usapan natin, Temyong? E di yung tungkol sa ating dalawa at sa masaya nating adventure. Sa totoo lang, Temyong, parang ayokong pag-usapan ng bagay na yan dahil nahihiya ako sa'yo. Pagkatapos ng nangyari, magkakahiyaan pa ba tayo? Wala ka naman pwedeng itago sa akin eh, dahil nakita ko ng lahat. Kaya nga nahihiya ako sa'yo dahil sa halip na itago ko, ay ibinuyang-yang ko pa. Bakit? Sulit naman ah. Dahil naging masaya ka naman, di ba? Oo, yung una masarap, pero yung sumunod masakit na. Hindi ko naman kasi akalaing birhin ka pa pala. Pero huwag ka mag-alala, dahil yung kasunod ay masarap na, hindi na masakit. Ano ka ba? Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Tapos, mapang-asar pa ang ngiti mo. Pagkatapos naming kumain, ay binuksan ko ang TV at naghanap ako ng pwede naming panoorin. Samantala ng sandaling yun, ay umuwi na si Bruno para magtanghalian at nagtaka siya dahil hindi niya nadatnan doon ang kanyang kapatid. Saan kaya nagpunta ang Lukring na yun? Ngayon ko lang siya nadatnang wala rito at hindi rin siya nagluto. Anak ng tokwa, wala akong kakainin. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Di bale, tatawagan ko na lang siya. Nagring ang cellphone ni Lukring dahil hinahanap na siya ni Kagawad Bruno. Pero hindi niya yun sinagot at para hindi uli siya matawagan ay in-off na lang niya ang kanyang cellphone at nagpatuloy kami sa panonood ng Korean love story. Hanggang makita namin ang isang eksena na kung saan ay naghalikan ang bidang lalaki at ang bidang babae at sa kanilang paghahalikan ay nakarating din sila sa kama at pagkatapos ay dun na naganap ang isang umaatikabong bakbakan. Nagkatinginan kami ni Lukring at syempre, ano pa nga ba ang sunod na mangyayari kundi katulad din ng aming pinapanood na eksena. Hinalikan ko sa labi si Lukring at pagkatapos ay ang leeg naman niya ang pinaliguan ko ng halik. Umangat ang aking mga labi hanggang sa makaabot sa kanyang tenga. Hindi na ako nakatiis kaya hinata ko ang kanyang kamay at dinala ko siya sa akin silid. At minsan pa ay naglapat ang aming mga katawang sabik at sa pagkakataong ito ay hindi lang kalahati kundi ang buong katawan niya ang aking kaniig. Oo, nagsanib ang aming nag-aalab na katawan at nagtampisaw kami sa tubig ng kaligayahan
at nagpakalunod ang aming mga hayok at uhaw na laman. Nagpakasaya kami ng gusto na parabang yun na ang huling araw ng aming buhay dahil magugunaw na ang mundo kinabukasan. Pero nakakapagod din pala ang magpakasasa sa kaligayahan dahil makailang beses kaming umakyat at nakarating sa ikapitong langit. Halos maubos ang aming lakas, kaya naman nakatulog kami ng mahimbing. 8:00 pasado na ng gabi nang ako'y magising. Pero si Lukring ay mahimbing pa rin natutulog. Tumayo ako at nagpunta sa banyo para maligo. At nang mga sandaling yon ay dumating si tatay. Lasing siya dahil nakipag-inuman siya sa kanyang kumpare. Napansin niyang nakabukas ang aking silid, kaya pumasok siya at laking gulat niya nang makita niyang nakahiga sa kama si Lukring at walang saplot sa katawan. Anong ibig sabihin nito? Bakit natutulog ng hubot-tubad dito si Lukring? Susantissima. Ang sexy. Nanggigigil ako. Masarap na pulutan ito kahit walang alak. At dahil sa espiritu ng alak ay hindi nakapagpigil si tatay. Sinisid agad niya ang dalawang malulusog na dibdib ni Lukring, kaya naalimpungatan siya. Pero nanatili siyang nakapikit dahil antok pa rin siya. Pero hindi siya pumalag at nagpaubaya na lang sa pag-aakalang ako ang humahalik sa kanya. Ano ba? Ano ba, Temyong? Huwag mo naman ako masyadong panggigilan. Tuloy-tuloy lang si tatay sa kanyang ginagawa na parabang walang naririnig. Grabe ka naman sumibasib. Para ka mauubusan. Pero sige, bahala ka. Hindi ko babasagin ang trip mo. Bumaba ng bumaba ang ulo ni tatay hanggang makarating doon. At yun naman ang kanyang pinanggigilan. Temyong, ano ba? Dahan-dahan naman. Ilang beses mo nang ginawa yan pero gutom na gutom ka pa rin. Gigil na gigil talaga si tatay at sa kanyang panggigigil ay nakagat niya ang bagay na yon. Aray, ano ba? Bakit mo kinagat? Naantala si tatay sa kanyang ginagawa dahil biglang bumangon si Lukring at nagulat siya nang makita niya si tatay at tinakpan niya ng kumot ang kanyang hubad na katawan. Ikaw pala yung matanda ka. Daig mo pa ang asong ulol na hayok sa laman. Bakit akong sinisisi mo? Inadatnang kitang nakabuyang yan eh. Siyempre, hindi ako tatanggi sa grasya at baka mabulag pa ako. At sa lahat ng ayoko, ay yung nabibitin ako. Dahil na siguro sa labis na kalasingan, ay naging marahas si tatay. Hinatak niya ang kumot na nakatakip sa katawan ni Lukring, kaya nasilayan niya uli ang hubad na katawan na kanyang pinanggigigilan. Bastos ka talagang matanda ka! Hayop ka! Eh di bastos na kung bastos. Sinunggaban ni tatay si Lukring at minsan pa ay pinanggigilan niya ito. Nagpupumiglas naman ang dalaga at sumigaw pa ito na nakatawag sa akin ng pansin habang ako'y naliligo. Nagkataon namang may sabon pa ang aking ulo at katawan, kaya dali-dali akong nagbuhos at nagbanlaw. Masyadong naging mabilis ang pangyayari, kaya biglang nagbagong anyo si Lukring. Nahati ang kanyang katawan at siya ay naging isang manananggal. Nagbago rin ng anyo si tatay bilang isang kabayo at naging tikbalang, at silang dalawa ay naglaban. Kung tutusin ay mas malakas si tatay, pero hindi nawala ang epekto sa kanya ng alak kahit pa siya ay nagbago na ng anyo. Masikip sa loob ng bahay kaya sa labas sila nagpatuloy ng pakikipaglaban. At nang makalabas ako ng banyo, pinanood ko sila. Agilid si tatay dahil ilang beses siyang natumba dahil sa kalasingan. Nakita kong duguan ang kanyang leeg at katawan dahil sa kalmot ni Lukring. Mahaba kasi ang kanyang mga kuko. Tama na yan! Magsitigil kayo! Lukring, maawa ka sa tatay ko! Huwag kang makialam dito! At lalong huwag kang magmamakaawa sa kanya! Pasensya ka na, Temyong. Hindi kita mapagbibigyan. Kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Pareho silang palaban at ayaw magpaawat
Kaya wala akong ibang nagawa kundi ang manood. Dehado talaga si tatay dahil hindi niya mahagip si Lukring. Hindi tumama ang kanyang suntok at tadyak, samantalang si Lukring ay aatake. At kapag nakatama ng kalmot ay lilipad pataas. At habang tumatagal ang laban ay parami ng parami ang kalmot ni tatay hanggang mabalot na ng dugo ang kanyang katawan. Biglang may pumasok sa isip ko. Nagpunta ako sa kusina at kinuha ako ang garapon ng langis na may nakababad na bawang at asin. Pinuntahan ko ang kalahating katawan ni Lukring at ibinuhos ko ron ang langis. Pumulo at bumula ang langis na nasa kalahating katawan ng manananggal at unti-unti itong nalusaw. Para kasing asido ang epekto ng langis sa nabuhusang kalahating katawan. Napasigaw si Lukring dahil sa sobrang sakit at nawalan siya ng kontrol sa paglipad at bumagsak siya na gumugulong sa lupa. Nagpilit siyang muling lumipad pero naubos ng kanyang lakas. Nangisay siya at nagingalo hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Samantala, si Itay naman nagbalik na sa anyong tao at isinugod ko siya sa ospital. Pero makalipas lamang ang 15 minuto ay binawian din siya ng buhay dahil naubusan siya ng dugo. Dahil sa pagkamatay ni Lukring ay alam kong ako ang pag-iinitan ni Bruno. Kaya nagsumbong ako kay Kapitan. Ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari. Hindi siya makapaniwala kaya isinama ko siya sa bahay namin. May mga kasama rin siyang mga barangay tanod. Meron din siyang isinamang pulis at investigador. Mabuti na lamang at naroon pa rin ang bangkay ni Lukring na nasa anyong tao na pero hati pa rin ang kanyang katawan at ang kalahating katawan niya ay nalusaw mula bewang hanggang tuhod. Kaya binti at paa na lang ang natira. Nakita niyo ang ebidensya, Kapitan. Kaya sigurado naman na maniniwala na kayo. Oo, totoo nga. Pero nasa na si Kagawad Bruno? Alam ba niya ito? Hindi ko po alam kung nasa na siya. Pero malalaman din niya ang pangyayaring ito. Ano po bang gagawin niyo rito sa bangkay ni Lukring? Siyempre, dadalhin niya sa punerarya. At abangan natin kung kukunin ni Bruno ang bangkay ng kanyang kapatid. Mag-aalas 11 na ng gabi. Kaya pinakiusapan ko si Kapitan na bigyan ako ng proteksyon. Kaya may 2 pulis at 5 barangay tanod ang nagbantay sa akin. Hindi ko agad na iburol si tatay dahil kailangan pang i-autopsy ang bangkay niya. Samantala, si Lukring naman ay sa puninarya na lang ibinurol dahil ayaw ni Bruno na doon sa bahay nila paglamayan ng kanyang kapatid. Mabilis na kumalat sa buong barangay ang aking kwento. At nag-viral pa ang interview sa akin ng isang sikat na vlogger. At dahil doon ay marami na ang natakot at nangilag kay Bruno. Pati na rin ang mga kaibigan at kasama niya sa barangay ay nagbago na ang pakikitungo sa kanya. Walang matibay na batayan ang aking akusasyon. Pero marami ang naniniwalang si Bruno ang serial killer. Ang bira. Pati ba naman kayo, Kapitan? Naniniwala rin sa kwentong barbero? Pero paano mo ipapaliwanag sa akin ang kalahating katawan ng kapatid mo si Lukring? Bakit akong tinatanong nyo? Si Temyong ang pumatay sa kanya. Yun na nga eh. Si Temyong mismong testigo. Pinatay ni Lukring ang tatay niya at lumabas sa autopsy report na kalmot ng matutulis na kuko at sanhi ng kanyang mga sugat sa katawan. Kahit na, hindi pa rin yung sapat na batayan na paratagan yung aswang kapatid ko. At kahit pa sa korte tayo makarating, ay hindi paniniwalaan ang ganong klase ng testimonya. Tama si Bruno. Sino nga naman ang maniniwala sa aking testimonya? Pero anong magagawa ko kung yun talaga ang totoo? Sa 3 araw ng burol ni tatay ay dumating ang dati naming kapitbahay, si Lola Sela. 3 taon na ang nakalipas nang umalis siya sa amin at pumunta sa isa niyang apo, sa Siquijor. Nabalitaan kasi niya ang nangyari kay tatay. Naging malapit na kaibigan niya si tatay. May kasama siyang isang babaeng hindi naman niya kaano-ano. Isa raw vlogger na gusto akong makausap dahil nakaabot din sa kanyang kaalaman.
ang pangyayari. Mabuti naman Lola Sela at nagbalik po kayo. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa tatay mo. Gusto ko makiramay at makipaglibing. Maraming salamat po Lola Sela. Di pa rin niyo po kami nakakalimutan ni tatay. Abay, syempre naman. Dahil matagal rin ako nanirahan dito. Hanggang kailan naman po kayo rito? At kamusta na po ang bahay niyo? Wala na po nakatira sa loob ng 3 taon. Kaya ka, masyado na marumi at hindi pa kami tapos maglinis. Iniwan ko lang saglit ang kasama ko. Po, may kasama po kayo? Oo, gusto ko lang sumilip sa tatay mo. Pero babalik uli ako rito mamayang gabi at isasama ko yung sinasabi ko sa yung vlogger. Sino po ba ang vlogger na yun? Kung gusto mo ay pumunta ka mamayang hapon sa bahay. Ipagluluto kita ng paborito mong merienda. Sumilip saglit si Lola Sela sa bangkay ni tatay at nagpaalam na din agad. At pagdating ng 3:00 ng hapon ay pinuntahan ko siya sa bahay nila. Nasa amin ang 3 kong pinsan kaya sinabihan ko sila muna ang magbantay kay tatay. Tama-tama ang dating mo, Temyong. Kakatapos ko lang magluto ng merienda. Opo, Lola Sela. Naamoy ko nga po ang ginataang saging at kamote na may langka. Bigla po tuloy ako nagutom. O sige, halika. Maupo ka at ipaghahanda kita. Siya nga pala, gusto kitang ipakilala sa kasama ko, si Erika. Erika? Siya naman si Temyong. Kumusta ka na, Erika? Ikinagagalak kitang makilala. Ikinagagalak din kitang makilala, Temyong. Sabay kaming nagmerienda ni Erika. Iniwan muna kami ni Lola Sela para mabigyan kami ng privacy. Maganda si Erika, may pagkamistisa at maganda rin ang hubog ng katawan. Kumbaga, artistahin ang dating. Erika, matagal ka na bang vlogger? Bago pa lang. May 3 months pa lang ako. Pero malapit nang ma-monetize ang YouTube channel ko. Talaga? Ang galing naman. Tungkol ba sa yung content mo? Tungkol sa mga kababalagan at paranormal stories. At dahil nag-viral yung interview sa'yo ng isang vlogger, kaya interesado rin akong interviewin ka. Mabuti na lang at kilala ka ni Lola Sela, kaya hindi ako nahirapang hanapin ka. Mabait si Erika at masarap kausap, kaya maliban sa mga bagay na gusto niyang malaman tungkol sa aking naging karanasan, ay marami pa kaming ibang bagay na napag-usapan at mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. Kinagabihan ay nagpunta ulit si Lola Sela sa burol ni tatay. Kasama niya si Erika. Marami ang tao sa lamay at halos lahat sila ay napapatingin sa dalagang kasama ni Lola. First time lang kasi nilang nakita ang dayuhang vlogger at nakukuryo sila kung sino ba ang magandang estranghera na napadpad sa aming barangay. Lingid sa aking kaalaman ay palihim ding nagpunta si Bruno para magmanman at napansin din niya si Erika at nabighani siya. Kaya naman biglang na-trigger ang kanyang makamundong pagnanasa. Ayos. May bago na naman akong prospect. Kailangan makilala kong babaeng yun. Pero teka muna. Bakit pamilyar ang mukha niya? Namamalikbataan ba ako? Totoo bang tao siya? O isa siyang multo? Pasado 1:00 na ng madaling araw nang umuwi sina Lola at Erika. Ihahatid ko sana sila pero pinigilan ako ng aking mga pinsan dahil may pinaniniwalaan silang pamahiin. Malapit lang naman sa amin ang bahay ni Lola Sela. Wala pang 1 minutong paglalakad. Palihim silang sinundan ni Bruno. Nakita niyang pumasok si Lola Sela at Erika sa pinto ng bahay. Nakatayo na si Bruno sa harap ng pinto at nag-iisip ng malalim. Imposible. Paano nangyari yun? Bakit mo kami sinusundan? Napatingin si Bruno sa kanyang likuran.
Nagtataka siya kung paano napunta si Erika roon, gayong nakita naman niyang pumasok ng pinto ang dalaga. Teka, paano ka napunta riyan? Pumasok ka sa pinto niyo, di ba? Sagutin mo na lang ang tinatanong ko. Sino ka? At bakit mo ako sinusundan? Gusto mo rin ba akong biktimahin? Ano ba pinagsasasabi mo? Kilala kita. Dahil nakita ko na ang mukha mo sa social media. Ikaw si Kagawad Bruno. Ang pinaghihinalaang rapist na aswang at serial killer sa baryong ito. At naniwala ka naman doon. Bakit? Nasa itsura mo naman eh. Mukha kang ang rapist. Ang pangit mo kasi. Hindi ka papatulan ng mga babaeng nagugustuhan mo. Kaya dinadaan mo sa dahas. Hinahalay mo sila. Nang iinsulto ka ba? Daan-daan ka sa pagsasalita mo. Dahil baka ikaw at sunod na maging biktima. Huwag mong sabihin gawin mo. Hanggang salita ka lang naman eh. Hindi na nakapagtimpi si Bruno, kaya bigla siyang nagbago ng anyo. Naging aswang na siya. Malaki at maitim ang kanyang katawan. Nakakatakot ang itsura niya. Nanlilisik ang pulang mata at mahahaba at matutulis ang kanyang pangil. Mahaba rin ang kanyang kuko. Pero hindi man lang naalarma si Erika at wala siyang naramdamang kahit na anong konting takot. Magaling. Kaya totoo nga. Ikaw nga ang serial killer. Wow naman. Takot na takot ako sa'yo. Wag po. Maawa na po kayo. Wag niyo po akong sasaktan. O ano? Kala mo natatakot ako sa'yo? Gunggong! Nang iinsulto ka ba? Hindi ka ba natatakot sa akin? Mas nakakatakot ka sa anyong tao mo. Dahil mas nakakatakot ang kapangitan mo kaysa sa pagiging aswang mo. Ah, ganun. Humanda ka dahil pagbabayaran mo ang iyong pagiging lapastangan. Akma na sanang kakalmutin ni Bruno si Erika, pero may sinambit na salitang Latin si Erika. Isang salita na may halong salamangka, kaya biglang natigilan si Bruno. Parang napako siya sa kanyang kinatatayuan at hindi siya makakilos. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa akin? Bakit di ko maigalaw ang aking mga paa at kamay? Ginamitan mo ba ako ng mahika? Oo, ginamitan kita ng mahika dahil isa akong babaylan. At bukod doon, isa rin akong halimaw na katulad mo. Kaya humanda ka! Sa isang iglap ay biglang naputol ang katawan ni Erika at siya ay naging isang manananggal. Imposible! Isa kang manananggal! Bakit ganun? Hindi kita naamoy! Dahil kaya kong itago ang aking pagkalimaw sa kapwa ko aswang at manananggal. Kaya humanda ka. Dahil ito na ang magiging katapusan mo. Teka, sandali. Anong gagawin mo? Wala akong atraso sa'yo. Yun ang akala mo. Malaki ang atraso mo sa akin, hayop ka. Dahil ang una mo naging biktima ay ang kakambal ko. Ikaw talagang sadya ko rito. At hindi na kita kailangan pang hagilapin. Dahil ikaw na mismo ang kusang lumapit sa akin. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Ang buong akala ko ay isa kang multo. Kakambal ka pala ni Angelica. Mabuti naman at natatandaan mo pa. Inimbita lang si Angelica ng isa niyang kaibigan na magbakasyon dito. Pero ano ginawa mo? Hinalay at pinatay mo siya. Kaya humanda ka dahil dumating na ang araw ng aking paniningil. Hayop ka! Lumaban ka ng parehas! Hayaan mo akong makagalaw! Hindi rin parehas na laban ang ginawa mo sa iyong mga naging biktima. Kaya humanda ka dahil ipaghihiganti ko silang lahat. Hindi! Wag! 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 Nagawang putulin ni Erika ang ulo ni Kagawad Bruno gamit ang kanyang mahahabang kuko. Sa wakas ay natapos din ang kanyang kasamaan at nagpapasalamat ako kay Erika dahil hindi lang ang kakambal niya ang kanyang ipinagiganti, kundi pati na rin ang aking kapatid. Matatahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan ay natagpuan ang bangkay ni Bruno
sa harap ng barangay hall. Katabi ng kanyang katawan ang pugot niyang ulo. At dahil doon ay nabago ang paniniwala ng mga mamamayan sa aming barangay. Hindi raw si Bruno ang serial killer dahil sino raw ang maglalakas loob na pumatay sa isang kilabot na aswang. Ngunit meron pa ring ibang naniniwalang si Bruno nga ang serial killer. At natutuwa sila dahil matatapos na rin ang mga nangyayaring krimen. Kasama na sa mga natuwa si Kapitan Ingo. Mabuti naman, Kapitana. At naniwala kayo. Hindi ako sigurado, pero yun ang gusto kong paniwalaan. Maniwala kayo, Kapitan. Dahil nakita ko mismo si Kagawad Bruno, ang aswang. Sana nga, Temyong. Sana nga'y tama ka upang nang sa ganun ay matapos na ang mga nangyayaring krimen dito sa ating baryo. Makalipas ang ilang araw, ay inilibing na si Tatay at kinabukasan ay sabay namang inilibing sina Bruno at Lukring. Sa wakas ay matatahimik na rin ang aming barangay. Pero sa kabila ng lahat ay mananatili pa rin ang katanungang sino ang pumaslang kay Kagawad Bruno. Lumipas pa ang ilang araw ay nanatili si Erika sa aming lugar. Madalas kaming magkwentuhan, kaya naman naging malapit kami sa isa't isa. Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya, pero pinipigilan ko ang aking sarili. Hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan, 12:30 na ng madaling araw. Pinuntahan ako ni Lola Sela. Oh, Lola Sela, ano po sadya nyo? 10 oras na po ng gabi. Nawawala kasi si Erika. Ho? Nawawala? Ano pong ibig nyo sabihin? Magkasabay kaming naghapunan. Una siyang nakatulog at natulog na rin ako. Tapos nagising ako pasado 11:00. Napansin ko nakabukas ang silid ni Erika at wala siya roon. Inisip kong baka meron lang siyang pinuntahan. Pero makalipas ang 1 oras ay hindi pa rin siya nagbabalik. Nag-aalala na ako sa kanya, Temyong. Ganun po ba? Sige po, Lola Sela. Dito po muna kayo. Hahanapin ko lang po siya. Nako, maraming salamat sa iyo, Temyong. Lumabas ako ng bahay para hanapin si Erika. Maliwanag naman ang bilog na buwan, kaya maliwanag din sa paligid. Sumaglit ako sa bahay ni Lola Sela at walang tao sa loob. Lumabas ako sa likod ng bahay at laking gulat ko dahil may nakita kong kalahating katawan sa tabi ng malaking puno. Bigla kong kinabahan at kahit natatakot ako ay nilapitan ko pa rin ang putol na katawan. At napaisip ako, kaninong katawan ito? Kay Erika ba? Isa rin ba siyang manananggal? Bigla ko tuloy naalala si Lukring at kung ano-anong pumasok sa isip ko. Hinubad ko ang palda ng putol na katawan at tumambad sa akin ang mapuputing mga hita. Mas maputi pa at mas flawless sa hita ni Lukring. Hindi ko na napigilan pa ang akin sarili, kaya ginawa ko rin sa putol na katawang yon ang ginawa ko dati kay Lukring. At parehas din ang reaksyon dahil pumulupot din sa akin likod at leg ang 2 paa. Alam ko si Erika yun at nagustuhan din niya ang ginagawa ko. Pero may kakaibang nangyari dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay may narinig akong pagaspas ng pakpak. Tumingala ako at nakita ko ang kalahating katawan ni Erika. Sa sobrang takot ay napatakbo ako sa loob ng bahay. Hindi ako makagalaw sa aking inuupuan. Inihanda ko ang aking sarili. Wala na akong magagawa kung yun na ang aking magiging katapusan. Pero umaasa akong mapapatawad pa rin ako ni Erika sa aking kapangasan. Pumasok si Erika sa loob na nasaan yung tao na. Lumapit siya sa akin at titigan niya ako. At laking gulat ko dahil bigla niya akong hinalikan sa labi. Mainit at maalab ang kanyang halik. Kaya lalo ko pang ipinagdiinan ang aking labi. Pareho kaming nagpatianod sa agos ng aming nananabik na katawan at damdamin. Kaya naman makalipas lamang ang ilang minuto ay nasa kama na kami at parehong walang saplot ang katawan. Pinagsaluhan namin ng init ng gabi
at sabay kaming naglakbay hanggang sa kami ay makarating sa pinakatuktok ng langit. Kinabukasan, maaga akong umuwi at nakita kong natutulog sa sopa si Lola Sela. Hinintay ko na lang siyang magising at nag-imbento na lang ako ng istorya. At pagkatapos namin magkape at kumain ng pandesal, ay umuwi na siya. 2 araw pa uli ang lumipas. Nagpaalam na sina Lola Sela at Erika. Babalik na raw sila sa Secure. Iiwan mo na ako, Erika? I'm sorry, Temyong, pero kailangan ko nang umalis dahil matagal nang tapos ang aking misyon. Pero paano tayo? Baliwala ba sa'yo na magitan sa atin? Aswang ako at tao ka. Hindi tayo bagay. Kaya isipin mo na lang na isang magandang panaginip ang namagitan sa atin. Hindi ba talaga tayo pwedeng magsama? Magkaiba ang ating mundo. Kaya imposible ang gusto mo mangyari. Gusto ko mang pigilan si Erika ay wala na akong magagawa. Umalis na siya, pero nag-iwan siya ng isang matamis na alaalang hindi ko makakalimutan. At umaasa akong balang araw ay magtatagpong muli ang aming mga landas. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun sa aking buhay, ay naging tahimik at payapa ng muli ang aming baryo. Wala nang pagsalakay ng aswang. Tahimik nang nakakalabas ang mga tao at nakakapaglaro ng muli ang mga kabataan sa lansangan kahit gabi. Nagpasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil kahit nawalan ako ng ama at kapatid, ay hindi niya pa rin pinabayaan ang aming baryo. At natapos ang kasamaan na minsang namayani rito. 2 taon ang mabilis na dumaan. Nagulat na lang ako nang bumalik si Erika sa aming baryo at sinabi niyang hindi na siya makatiis na hindi ako makita dahil magmula daw ng paghihiwalay namin ay hindi na ako nawala-wala sa isip niya dahil doon lang daw niya napagtanto na mahal niya ako at ayaw niya nang mawalay ako sa kanyang paningin. Agad ko siyang hinalikan at sinabi ko rin sa kanya na kahit kailan ay hinding-hindi na kami magkakahiwalay at bubuo kami ng isang masayang pamilya na puno ng pagmamahalan sa isa't isa.